No mundo real, hindi laging sapat ang sipag. Minsan kahit anong kayod, kulang pa rin, lalo na kung wala kang trabaho, wala kang koneksyon, at halos wala kang laman sa bulsa. Ako ang taong yon, isang walang-wala, walang trabaho, walang plano, pero may isang bagay, ayokong sumuko. Sa loob ng 7 araw, pinilit kong hanapan ng paraan ang bawat piraso ng oras, bawat taong nakasalubong ko at bawat ideya na kahit papaano pwedeng magkapera. Hindi ako nagbenta ng kaluluwa, hindi ako ng scam, lahat legal, lahat totoo. At sa dulo ng 7 araw, hawak ko na ang halagang akala ko imposible, 100,000. Paano ko nagawa? Simulan mo ang kwento na ito, pero paalala, hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa diskarte. Kabanata 1. Nagising ako bago pa tumilaok ang utandang nang ang langit ay tininaan pa ng isang madilim na asul na may tuldok na mahiyaing mga bituin. Ang amoy ng hangin sa dagat ay may halong hamog na naipon sa mga dahon ng saging sa paligid ng aking pansamantalang tent. Hindi ito bahay, 2 trapal lang na nakasabit sa kawayan na may sahig na tumigas na buhangin. Sa kabila ng katamtamang senaryo, tumibok ang puso ko sa ibang dahilan. Kailangan kong malaman kung paano gawing 14,000 ang araw na yon para mapanatili ang 7 araw na average na $100,000. Hindi tumunog ang alarm clock ng cellphone ko, nawala ng baterya. Ang lamig ng aking gulugod ang nagpagising sa akin. Naalala ko ang balanse sa bangko, halos zero, walang trabaho, walang immediate prospect. Ngunit may isang bagay na hindi ko maaaring pagkukulang, pagkamalikhain. Siya rin ang tumulong sa akin noon, ang pagtitinda ng tubig ng niyog sa dalampasigan sa Boracay. Noong bata pa ako, nangangarap na balang araw ay may magagawa pa, habang nagsusuot ako ng simpleng kamiseta at inaayos ang delivery bag sa aking bisikleta, isang luma, walang gear, ngunit matibay. Hinayaan kong gumana ang isip ko. Naisip ko ang mga delivery app na nangingibabaw sa Maynila. Napakataas ng mga rate, mga pangako ng mabilis na paghahatid, ngunit isang mechanical at hindi personal na serbisyo. Paano kung nag-alok ako ng isang bagay na wala sila? Naisip ko ang tungkol sa kaginhawahan at mga koneksyon ng tao, mga personalized na paghahatid na may isang treat na walang ibang nag-aalok. Dumating ako sa Mercado Divisoria pagkalipas ng 5:00 ng umaga. Ang mga stall ay nagpapakita pa rin ng kanilang mga produkto, mga tropikal na prutas, sariwang gulay, mga bagong huli na isda. Binati ko si Mr. Rogelio na laging nagbibigay ng discount kapag nalaman niyang nabubuhay pa ako sa mga odd jobs. Bumili ako ng isang basket ng mga hinog na mangga sa halagang 120. Alam kong maaari akong kumita ng sa 600 sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng mga hiwa sa mga tasa. Ngunit ang aking plano ay lumago pa. Sa stall ding iyon, hiniling kung magkaroon ng maliit na karatula na nakatali sa aking helmet, express deliveries plus tropical refreshment, Pew 150, WhatsApp 0917 XXX XXXX. Ang mga titik ay nasa tisa sa ilalim ng isang improvised board. Ang ilang mga mangangalakal ay tumingin sa akin ng may pag-aalinlangan. Ang iba, curious, isinulat ang numero sa tabi ng mga pampalasa. 3 matatandang babae na nagmula sa misa sa umaga. Ang una kong customer, kanin, itlog, gulay at isang baso ng malamig na mangga smoothie. Habang nagbibisikleta ako sa makipot na kalye, naramdaman ko ang mainit na hangin sa araw na nagsisimulang tumaas. Sa bawat paghinto, hindi lang ako ang naghahatid. Isa akong kaibigan na nakangiting dumating, nagtanong tungkol sa pamilya, nag-alok ng 5 minutong pag-uusap bago umalis. Ang hawakan ng tao ay katumbas ng bigat nito sa ginto.
Sa pagtatapos ng unang shift, 5 kumpletong paghahatid ang nakakuha sa akin ng 900 na kita, mas mataas kaysa sa inaasahan para sa isang karaniwang araw. Bumalik ako sa gitna, bumili ng cubed ice sa halagang ₱10.50 sa isang sulok na tindahan at naghanda ng mga baso ng pampalamig na may pulp ng mangga, isang ambon ng lemon at brown sugar. Ang bawat baso ay 60. Sa sumunod na 2 oras, nakumpleto ko pa ang 8 paghahatid. Ang mga taong nakakita ng recyclable na packaging at sulat kamay na label sa tasa ay ngumiti bago sila uminom. With that, I earned 480 on drinks alone. Ang kabuuan para sa panahong iyon ay 1,380. Ngunit nagkaroon ako ng mga ambisyon na gawin itong lalo pang dumami. Nang sumapit ang sikat ng araw, nagpahinga ako sa tabi ng isang sari-sari store at pinanood ang daloy ng mga order ko na dumarating sa pamamagitan ng WhatsApp. 4 na pamilya, 2 street vendor, may-ari ng beauty salon at maging ang security guard sa isang condominium. Pagkatapos ay nagpasya akong gumawa ng mga espesyal na pakete. Family basket, 700, executive combo, 500, quick-to-eat items, at mass kit, 400, bread, coffee powder, at cookies. Ang bawat pakete ay may komplementaryong baso ng pampalamig, isang simpleng visual na pagkakakilanlan at isang nakapagpapatibay na mensahe. Magandang umaga at tagumpay sa iyong araw. Ang mensaheng ito, bagamat tila walang halaga, ay nakabuo ng isang emosyonal na ugnayan. Isinara ko ang afternoon shift na may 20 packages na inihatid na may kabuang 11,000 na kabuang kita. Ang pagbabawas ng mga gastos sa pamimili, 4,200, yelo at packaging, 600, at 500 na lokal na Facebook ad, ang aking nitong kita ay 5,700. Bilang resulta, sa pagtatapos ng unang araw, mayroon na akong 7,080s na naipon. Habang iniimbak ko ang aking bisikleta at inalis ang pansamantalang karatula, umupo ako sa isang bangko at pinag-isipan ang mga numero. May natitira pang 92,920 para maabot ang layunin. Ngunit lumago ang kumpiyansa, alam ko na sa mga pagsasaayos ng presyo, diskarte sa packaging at ang kurot ng init ng tao, maaari kong dagdagan ang sukat ng hindi nawawala ang kakanyahan. Kabanata 2, nagsimula ang 2nd araw sa bango ng sariwang kape na umaalingaw-ngaw mula sa maliit na panaderya sa tabi ng aking tolda. Nagising ako bago mag-4:30. Gusto kong samantalahin ang sandali, nakakaunti lang ang kompetisyon at umalingaw-ngaw pa rin ang mga lansangan sa tilaok ng mga tandang. Ang aking isipan gayunpaman ay nagpupuyos na ng mga ideya upang palakihin ang serbisyo. Kailangan kong lumampas sa karaniwang mga pakete at maghanap ng mga paraan upang maakit ang mga customer na handang magbayad ng higit para sa espesyal na ugnayan. Habang nagpepedal ako patungo sa palengke, muling binisita ko ang listahan ng mga customer mula noong nakaraang araw at pinag-segment ang mga nagpakita ng pinakamalaking sigasig. Malalaking pamilya, micro-entrepreneur at maging ang may-ari ng beauty salon. Isinulat ko sa isang simpleng notebook, mag-alok ng pag-upgrade ng inumin, subukan ng malusog na combo at mga pakikipagsosyo para sa advertising. Pagdating sa mango stand, binati ko muli si G. Rogelio na nag-alok sa akin ng mas malaking diskwento. Sa pagkakataong ito, 100 para sa parehong dami ng prutas. Matapos marinig ang plano kong mag-expand, sinamantala ko ang pagkakataong bumili ng pinya, avocado at berdeng nyug. Ang bagong bagay sa araw na ito ay ang Tropical Detox Refreshment, mangga, avocado at mint, na ibinebenta sa halagang 100 kada baso. Alam ko na ang apela ng kalusugan at kagalingan ay tumataas. Mabilis akong naglagay ng bagong poster sa
Tabi ng una, ngayon Detox Refreshment Sul's Executive Combo sa halagang 550 at Drink Upgrade sa halagang 150. Gumamit ako ng kulay na chalk para i-highlight ang Detox at Upgrade. Hindi nagtagal ay nakuha ng kilusan ang atensyon ng mga batang propesyonal na pumunta sa opisina. Dalawa sa kanila ang nakumpleto ang executive combo na may detox drink. Sa sandaling makita nila ang poster. Sa umaga, naghatid ako ng 15 executive combo plus detox sa mga professional sa malapit na co-working space. Ang netong tubo mula sa block na ito ay 3,000. Ngunit ang tunay na punto ng pagbabago ay dumating nang buksan ko ang Instagram sa cafe kung saan ako huminto upang i-recharge ang aking telepono. Isang lokal na influencer ang nag-post ng mga kwento na pinupuri ang isang detox smoothie na sinubukan niya sa isang improvised stand sa parehong merkado. Sa loob ng ilang minuto, sumabog ang aking WhatsApp number ng mga mensahe mula sa mga taong gustong subukan ito. Naramdaman ko ang pagkakataon, gumawa ako ng Detox Day, isang one-off na kaganapan na may 50 baso ng detox refreshment sa halagang P90, mga advance order sa pamamagitan ng DM at koleksyon sa stand o home delivery. Sa loob ng 2 oras, lahat ng 50 units ay naibenta na nakakuha ng 4,500 na kita at humigit kumulang 2,000 ang tubo. Noong tanghali, nagpasya akong paigtingin ang aking digital presence. Nag-record ako ng maikling video na nagpapakita ng paghahanda ng mga detalye ng detox at behind the scenes ng mga paghahatid. Pinost ko ito sa Instagram Reels na may hashtag na #NaiDetoxPhilippines. Sa wala pang 1 oras, umabot sa 2,000 view ang video at nakabuo ng 10 bagong order ng direkta sa pamamagitan ng direct. Sa pagtatapos ng hapon, bumuo ako ng impromptu, partnership sa lokal na gym. Mag-aalok ako ng fitness combo, artisan cereal bar, coconut water at detox sa halagang 300. Ipopromote ito ng gym sa mga estudyante at ihahatid ko ito ng direkta sa locker room. Kaya nakakuha ako ng 20 pang customer sa loob ng 1 oras na may kabuang 6,000 na kita at 3,500 na tubo. Nang magsimulang lumubog ang araw, bumalik ako sa panimulang punto para i-recharge ang aking mga gamit. Ginawa ko ang matematika. Ang 2nd araw ay nagbunga ng 16,000 sa kabuang kita na may mga gastos na 6,000 sa mga input, 500 sa packaging at 800 sa advertising, kabuang 8,700 sa netong kita. Dagdag pa sa unang araw nakaipon na ako ng 15,780 dahil sa pagod ngunit nasasabik. Naisip ko ang kapangyarihan ng social media at mga lokal na pakikipagsosyo. Kung ang Detox Day at Combo Fitness ay naging matagumpay sa loob lamang ng 24 na oras, ang mga posibilidad ay napakalaki. May kulang pa ring 84,220, ngunit ang siga ng pagkamalikhain ay nag-alab ng mas maliwanag kaysa dati. Kabanata 3 ang 3 bukang liwayway ay nabasag ng tamad na nagkulay ng malambot na rosas sa kalangitan. Naramdaman ko pa rin ang pagkapagod ng kalamnan mula sa matinding pagbibisikleta sa unang 2 araw. Ngunit nagising ako sa aking pulso nang maalala ko ang digital na tagumpay ng Detox Day. Alam kong kailangan ko ng isang bagay na mas matapang para mapabilis ang takbo at mas malapit sa 100,000. Habang umiinom ng black coffee sa farm stand, isang malakas na higop para magising. Binuksan ko ang notebook ko. Ang mga dilaw na sheet ay nagsiwalat ng mga scribble, ng mga ideya, delivery micro-franchise, fixed point at partner stalls, partnership with local transport companies. Noon ko naalala ang minibus na dumadaan sa ruta mula Manggahan hanggang Malate. Kung maaari mong i-convert ang bawat pasahero sa isang potensyal na customer, maaari mong maabot ang daan-daang mga order sa isang kisap mata. Tumakbo ako papunta sa boarding stop.
Doon, kinausap ko ang chuper, si G. Delphine, at inalok siya ng deal. Magsasabit ako ng banner sa bus na nag-aanunsyo ng aking serbisyo para sa isang komisyon na 20 bawat na kumpletong paghahatid. Bilang kapalit, kikita siya ng bahagi ng tubo nang hindi naglalagay ng anumang labis na pagsisikap. Agad niyang tinanggap, nasasabik sa posibilidad na madagdagan ang kanyang kita. Sa unang paglalakbay, namigay ako ng mga polyeto at ipinakita ang aking banner sa bawat pasahero. Inanunsyo ko sa panloob na mikropono. Tropical Refreshment Plus Market Basket sa 1 oras, 300 lang. Tumawag sa 0917XXXXXXX. Ang pag-usisa ay kaagad. Dosley pasahero ang sumulat ng aking numero bago sila bumaba. Sa kabuuan ng araw, ang mga order na ito ay umabot sa 3,600 na kita at nitong kita na 1,200. Ngunit ang pinakamalaking insight ay dumating ng obserbahan. Ang isang grupo ng mga estudyante sa universidad sa loob ng bus na nakadikit sa kanilang mga smartphone. Iminungkahi ko kay G. Delphine, paano kung gagawa ako ng University Challenge? Sino mang mag-order ng 3 unit ay makakakuha ng dagdag na bahagi ng libreng smoothie. Sumangayon siya at sa lalong madaling panahon ang tawag ay naging isang panloob na biro. Mga taong nag-nominate ng mga kaibigan upang makipagkompetensya. Sa pagtatapos ng araw, merong turn to mga order para sa University Challenge na bumubuo ng 9,000 sa kita at 3,500 sa kita. Doon ko napagtanto na mas kaunting kompetisyon sa mga kabataang madla kaysa sa tradisyonal na pamilihan. Nagpasya, akong gumawa ng Unifit Combo, Detox Smoothie plus Local Nut Mix plus Artisanal Cereal Bar sa halagang 350. Inihatid ko ito sa mga akademikong direktoryo sa Sampaloc Campus gamit ang mga WhatsApp network ng estudyante para sa pagpapakalat. Sa loob ng ilang oras, nakatanggap ako ng kwarta pang order na may kabuuang 14,000 na kita at 5 to 600 ang tubo. Bago lumubog ang araw, nakipagsosyo ako sa isang lokal na courier ng motorsiklo upang palawakin ang saklaw sa mga lugar na hindi maabot ng aking bus. Nag-invest ako ng 2,000 ng kita para masigurado ang pagiging eksklusibo ng ruta para sa isang araw. Bilang kapalit, ang motorcycle courier ay makakatanggap ng 100 kada delivery na ginawa. Sa pamamagitan nito, mabilis kong natupad ang mga order mula sa malalayong residential neighborhood na nagdagdag ng isa pang 7,000 na kita at 2,800 na kita. Sa pagtatapos ng ikatlong araw, ang kabuuang para sa araw ay 33,600 sa kabuuang kita, mga gastos na 12,500, inputs, partnerships at motorcycle courier at netong kita na 13,100. Kung isasama ang lahat, nakaipon na ako ng 28,280 sa loob ng 3 araw. Habang iniimbak, uko ang aking bisikleta at binibilang ang aking mga tala, napagtanto ko na ang kombinasyon ng mga kaganapan, bus plus, pampublikong universidad, plus courier ng motorsiklo, ay may potensyal na maging isang scalable na modelo. Ngunit may 71,120 pa rin ang nawawala. Kakailanganin kong panatilihin ang matinding bilis at tumuklas ng mga bagong taktika sa paglago hanggang sa katapusan ng linggo. Kabanata 4 sa umaga ng ika-4 na araw, may nagbago sa hangin. Ang halumigmig ay mas matindi, ang malakas na kalangitan ay nagbabanta sa pag-ulan, at ang Divisoria Market ay nagsisimula ng maging abala habang papalapit ang katapusan ng linggo. Para sa akin, iyon na ang sandali para mag-pivot upang gawing isang modelo ng negosyo na may totoong sukat ang pagmamadali ng mga nakaraang araw. Hindi na ako nakadepende na lang sa bisikleta ni sa swerte ng mga pasahero ng minibus. Habang ngumunguya ako ng tuyong pandesal at humigop ng tubig,
Napagtanto ko na ang pinakamalaking asset ko sa sandaling iyon ay ang aking listahan ng contact sa WhatsApp. Daang mga pangalan, nakarehistrong mga order, mga mensahe na ipinagpalit, mga papuri, mga pagdududa, feedback. Naroon ang susi, tiwala na binuo na. Nagpasya akong lumikha ng isang VIP pre-order na grupo kung saan makakatanggap ang mga customer ng mga eksklusibong alok, prioridad na paghahatid at isang sorpresang regalo tuwing Biyernes. Pinangalanan ko ang grupo Delivery Mabilis VIP Metro Manila at sinimulan kong personal na imbitahin ang pinakamahuhusay na customer mula sa mga nakaraang araw. Sa unang minuto ng grupo, 34 na tao ang pumasok. Sa loob ng 15 minuto, meron ng 79, bawat bagong entry ay kislap ng pag-asa. Direkta ang unang mensaheng ipinadala ko, magandang umaga. Ngayon, ang Family Plus Double Smoothie Combo ay 650, free delivery. Hanggang 2 p.m. lang, minimum order 2 pieces, gift, caramelized mango slices. Nakatanggap ako ng 18 na order sa wala pang isang oras. Mabilis kong sinimulan ang paghahanda ng mga pakete sa tulong ng isang pinsan na nakatira sa Tondo at napagkasunduan kung magbayad ng 400 para sa araw upang maging peke at ayusin ang mga paghahatid. Ginamit ko ang motorcycle courier mula noong nakaraang araw. Ngayon ay may na-optimize na ruta. Sa halip na singilin bawat paghahatid, pumayag ako ng badon 200 para sa buong shift. Pagsapit ng tanghali, mula pa lang sa mga order ng VIP group, nakakuha na ako ng 23 to 400 na kita. Sa kabuuang gastos na 9,100, ang netong tubo ay 14,300. Binago niya ng lahat. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong nagpapatakbo ako na parang isang tunay na maliit na negosyo. Nagsimula ang ulan sa madaling araw, ngunit taliwas sa aking naisip, tumaas ang mga order. Ang mga tao ay ayaw lumabas at bumili. Ang mahalumigmig na klima ay perpekto para sa comfort food. Kaya dali-dali akong naglabas ng bagong pakete, combo tag-ulan, champorado rice, suman at mainit na kalamansi tea na may pulot. Ang presyo, 380. 40 units lang ang inaalok ko sa grupo. Sa loob ng 27 minuto, na-book na silang lahat. Ako mismo ang pumunta sa palengke para bumili ng mga sangkap. Gumastos ako ng 3,000. I prepared the combos with my cousin, packed them with craft paper and used handwritten labels with phrases like, alagaan mo ang sarili mo sa ulan and ingat ka palagi. Ang emosyonal na ugnayan ay gumawa ng pagkakaiba. Ang ilang mga customer ay kumuha ng mga larawan at naipost ang mga ito sa mga kwento sa Instagram na nagtag sa akin. Ang resulta, ang VIP group ay tumalon mula 79 hanggang 160 na miyembro sa pagtatapos ng hapon. Before 6 p.m., my mother, who was watching everything through the window of my aunt's house, called me excitedly. Anak, ang galing mo! Naghahanap si Tita Letty ng business partner, gusto mo raw kausapin. Si Tita Letty ay nagmamay-ari ng kadena ng maliliit na karinderya sa Quezon City. Nalaman niya ang tungkol sa aking mga combo mula sa isang kaibigan sa grupo at gusto niyang malaman kung maaari niyang ipamahagi ang mga produkto sa kanyang mga counter. Umikot ang ulo. Sa loob ng 4 na araw, naging 43,180 ang naipon kong tubo mula sa zero. Malayo pa rin sa layunin, ngunit mas malapit kaysa sa naisip ko. Nang gabing iyon, nakahiga sa ilalim ng ingay ng ulan na tumatama sa canvas ng tent, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman nung mga nakaraang araw, kapangyarihan ng pagpili. Hindi na ako basta-basta tumakbo pagkatapos ng mga barya. May ginagawa ako. Malayo pa ang paglalakbay, ngunit ngayon alam ko na ito ay posible. Kabanata 51, 5 araw, ang pakiramdam ng pagkaapurahan ay bumalik ng may puwersa.
Ang euphoria ng nakaraang gabi sa proposal ni Tita Letty at tagumpay ng VIP group ay napalitan ng realidad. May natitira pang mahigit 50,000 para umabot sa 100,000. At 3 araw na lang ako. Bumangon ako bago ang araw. Huminga ako ng malalim. Ito ay hindi na pagmamadali para sa kaligtasan. Ito ay isang operasyon. Kailangan kong mag-isip bilang isang negosyante. Habang sinusuri ang mga numero, napagtanto ko na ang mga nakapirming gastos sa nakaraang araw. Pagpapakete, transportasyon, mga sangkap ay masyadong mataas upang mapanatili ang rate ng paglago. Higit pa, ang pag-asa ko sa career ng motorsiklo at ang tulong ng aking pinsan ay naglalagay sa akin sa panganib kung may nabigo. Ang solusyon, magtalaga ng hindi nawawala ng kontrol at sukatin sa pamamagitan ng impormal na paglilisensya o ng modelo. Gumawa ako ng tinatawag ko partner pack, isang kumpletong pakete na may mga sangkap para sa 20 combo, mga tagubilin sa pagpupulong, mga label at access sa VIP group para sa promosyon. Naningil ako ng 2,500 bawat pakete na may tinatayang tubo na 900 bawat partner. Ipinadala ko ang panukala sa ilan sa mga kontak ng grupo at mga dating kasamahan sa kapitbahayan. Nagulat ako 7 tao ang nagsara sa parehong araw. Agarang kita, 17 twos 500s, kung saan ang 6300s ay direktang tubo, hindi kasama ang visibility sa hinaharap. Kasabay nito, gumawa ako ng isang hakbang na ipinagpaliban ko. Gumamit ako ng 1,000 para i-boost ang smoothie video ko sa Instagram. I wrote the caption careful, highlighting the phrase, gumawa ako ng 43,000 sa pot na araw ng walang trabaho. Gusto mong matutunan paano? Sumabog ang video. Sa loob ng 3 oras, 12,000 view, 300 direktang mensahe, at mga kahilingan na nagmumula sa mga taong hindi ko pa nakikilala. Noon ko ginawa ang pinakamatapang na desisyon ng linggo. Inilunsad ko ang aking unang online na mini course, libre. Isang 10-minutong video kung saan nagturo ako kung paano mag-assemble at magbenta ng trick, kumikitang murang combo, gamit lang ang mga lokal na sangkap. Sa huli, nag-alok ako ng isang starter kit premium na may pambansang paghahatid sa halagang 1,200. Kasama sa kit ang mga ready-made na label, magandang packaging, listahan ng presyo, gabay sa pagbebenta at eksklusibong pag-access sa grupo ng mentoring sa WhatsApp. Naipost ko ang link sa mga grupo, ipinadala ito sa aking mga taga-subaybay at hiniling sa sinumang nakapanood nito na itag ang isang kaibigan. Sa pagtatapos ng hapon, 21 kits ang naibenta, kita 25 files 200. Kita 40 sandu 700. Samantala, tinawagan ako ni Tita Letty. I had tested my tag-ulan combo in one of her carinderias in Kamuning. Ibinenta nito ang lahat sa loob ng 2 oras. Gusto niyang bumili ng 100 units kada araw na may lingguhang kontrata. Nagsara kami sa salita simula sa Sabado. Ito ay higit sa 10,000 na garantisadong kita bawat araw na may 40% na margin. Bago matulog, umupo ako kasama ang aking ina at tiningnan ang mga numero. Ang araw ay nagbunga ng 62,000 sa kabuang kita, 18,900 sa mga gastos at netong kita ng 41,300. Dahil dito, tumalon ang naipon na halaga sa 84,480. May natitira pang 15,520 para maabot ang target. Ngunit sa unang pagkakataon, alam ko ng eksakto kung paano ito makukuha. At mayroon siyang 2 araw upang lampasan ang bilang na iyon. Marahil ay doble pa ito. Nung gabing iyon, hindi ako nakatulog dahil sa kaba. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ito takot sa bukas. Ito ay excitement sa itinatayo ko. Kabanata 6, nagsimula ang ika-6 na araw sa tunog ng mga notification. Walang tigil na nag-vibrate ang cellphone. Ang mga mini-course na video ay patuloy na ibinahagi sa buong gabi at ang mga order para sa starter kit ay natambak.
Nagising ako ng 39 na bagong mensahe at 18 na resibo ng pagbabayad. Bago pa man ako mag-toothbrush ay binuksan ko ang hiniram kong notebook sa pinsan ko at inayos ang isang spreadsheet na may mga order. Ang libreng kurso ay naging magnet. At ang mas ikinagulat ko ay hindi ang mga numero. Ito ang tipo ng mga taong bumibili, isang tindera ng tiangge, isang nanay na may 3 anak, isang jeepney driver ang huminto dahil sa kawalan ng ruta. Lahat ay naghahanap ng paraan upang makalabas. Malapit na ang goal na 100,000 kaya nakaramdam ako ng mga paru-paro sa tiyan ko. Mayroon na akong 84 funds 480 na naipon. Kung pananatilihin niya ang kanyang bilis, malalampasan niya ang bilang na iyon sa hapon. Ngunit iba na ngayon ang aking ambisyon upang ipakita na kahit na walang kapital, posible na bumuo ng isang network. Nais kong gumawa ng higit pa kaysa sa maabot ang isang layunin. Gusto kong magdulot ng tunay na pagbabago. Kinaumagahan, inimpake ko ang 18 kits sa tulong ng aking ina. I used a cardboard box that I found at Talipapa, lined it with newspaper, and pasted labels with motivational phrases. Kaya mo to. Isang araw, ikaw naman ang ikukwento. Magsimula ka sa kung anong meron ka. Ang bawat kit ay nagkakahalaga ng 500 at binigyan ako ng 700 na tubo. Bago ang tanghalian, 12 bagong order ang dumating. Sa kabuang 30 kits na nabenta sa ngayon, kumita na ako ng 21,000 mula doon lamang. Ngunit ang pinakamahusay ay dumating. Padalawuno ng hapon, nakatanggap ako ng video call mula kay Tita Letty. Nakatayo siya sa tabi ng isang seryosong lalaki na gumagamit ng barong Tagalog. Ito ay ang kanyang asawa, si G. Roberto, isang mamumuhunan sa maliliit na operasyon ng pagkain sa lungsod. Sinabi niya ng diretsyo, nakikita ko ang modelo mo. Maraming nagfa-franchise ng malaki pero kulang sa puso. Gusto ko ng negosyo na may malasakit. Gusto mong subukan ng expansion. Napalunok ako ng mariin. Iminungkahi niya ang isang piloto. Gagawa ako ng isang express na bersyon ng aking combo upang ibenta sa 3 sa kanyang mga karinderya na may standardized na packaging at lokal na produksyon. Magbabayad sila para sa mga sangkap at logistic. Ako na ang bahala sa recipe, quality control at pagsasanay ng empleyado. Makakatanggap ka ng 30 bawat unit na nabili na may forecast na 200 mga unit bawat araw bawat punto. Pinirmahan ko ang impormal na kasunduan ng gabi ring iyon. Ang tinantyang kita ay 18,000 na bawat araw mula sa susunod na linggo. Ngunit para sa 7 araw na hamon, ang focus ay sa araw na ito. Habang nasa kamay ang kasunduan at naibenta ang mga kit, ang balanse sa ika-6 na araw ay nagsara tulad ng sumusunod. Recipe ng kit, 36,000 kita mula sa mga kit, 21,000 advance sa kontrata ni Tita Letty, 10,000 para maghanda ng mga saksakan ng pagbebenta, kabuang kita para sa araw, 36,000 netong kita, 21,000 na ipong tubo sa 6 na araw. P115 bound 400 kit ng gabing iyon. Habang nakaupo ako sa gilid ng pansamantalang kama, habang nakabukas ang bintana sa mainit na simoy ng Maynila, naramdaman ko kung ano ito, kalayaan. Hindi dahil mayaman ako, ngunit dahil sa unang pagkakataon na kontrol ko ang aking landas. At ang pinakamalaking aral, hindi ko kailangan ng trabaho. Kailangan ko ideya, aksyon at lakas ng loob para magsimula sa kung ano ang mayroon ako. Kabanata 7 dumating ang 7 araw ng tahimik. Wala nang nagmamadali, wala nang kawalan ng katiyakan, linaw lang. Mainit na sumikat ang araw sa Maynila at alam ko na naabot ang layunin. Pero sa loob-loob ko, may nagsabi na hindi pa tapos ang trabaho. Sa unang pagkakataon sa linggong ito, hindi ko sinimulan ang araw sa mga paghahatid. Sa halip, umupo ako sa terminal ng LRT habang nasa kandungan ko ang notebook ko at may ideya sa isip ko. Idokumento ang lahat, hindi bilang isang video sa marketing,
Ngunit bilang isang bukas na liham, sumulat ako ng isang post sa Facebook na may pamagat. Paano ako kumita ng $100,000 sa 71 araw ng walang trabaho sa totoong paraan? Binibilang ko ang bawat hakbang, ang mga araw ng paghahatid ng smoothie, ang paglikha ng VIP group, ang mga seasonal na combo, ang mini course, ang sales kit, maging ang kontrata sa karinderya. Naging tapat ako sa mga pagkakamali, takot at mga aral. At nagtapos ako sa isang simpleng pangungusap. Kung nawalan ka ng trabaho, huwag kang mawalan ng pag-asa. Magsimula ka sa maliit. Hindi mo kailangan ng koneksyon, diploma o puhunan. Kailangan mo lang ng diskarte at tiwala sa sarili. Nag-viral ang post, higit sa 9,000 shares sa loob ng 24 na oras. Wala pang 30 minuto, mayroon na akong 400 komento at 150 mensahe sa aking inbox. Mga taong humihingi ng mga tip, gustong bumili ng kit, humihiling sa akin na magsalita sa mga paaralan, simbahan, mga kaganapan. Isang OFW sa Dubai ang nagpadala sa akin ng 3,000 via GCash para lang magpasalamat sa inspirasyon. Sa hapon, pumunta ako kay Tita Letty para pirmahan ang mga papeles ng kasunduan. Sa counter ng karinderya na amoy sinigang ang hangin, inabot niya sa akin ang isang sobre na may kasama pang 10,000 bilang panimulang puhunan para sa pagsasanay. Magsimula tayo bukas, she said with a smile. Sa aking pag-uwi, binili ko ang aking ina kung ano ang gusto niya at hindi kailanman maaaring magkaroon. Isang bagong hapagkainan. Hindi ito mahal, ngunit para sa akin ito ay kumakatawan sa lahat. Ang pag-upo sa kanya sa mesang yon kasama ang kanin, itlog, sardinas at sukat sa plato, ang tunay kong kapistahan ng tagumpay. Sa gabi, sinuri ko ang mga huling numero. Naipong, tubo sa loob ng 7 araw. 126 pound or 100 BPF ni magarantisadong kontrata sa futures. E-day 18,000 araw simula sa susunod na linggo bilang ng mga taong direktang naapektuhan. Higit sa 200, kabilang ang mga customer, kasosyo at mag-aaral, ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking bilang ay hindi nakikita. 1. Isang ordinaryong tao, walang trabaho, walang kapital, ngunit nagpasya na magsimula. At ang 1 na iyon ay isang panimulang punto na ngayon para sa daan-daan. Nang umagang iyon, habang nakatingin sa bubong ng bahay na may di kalayo ang tunog ng buhay pa ring lungsod, naunawaan kong nanalo ako ng higit sa 100,000 piso. Nakakuha ako ng patunay na ang imposible ay tumatagal lamang hanggang sa kumilos ka. Kung nagustuhan mo ang kwento ko, at gusto mong matutunan kung paano simulan kahit walang puhunan, mag-subscribe ka ngayon. Dahil sa mga susunod na videos, ibabahagi ko pa ang mga aktwal na strategies na ginamit ko, step by step. At kung gusto mong suportahan pa ang content na tulad nito, ishare mo itong video sa isang kaibigan mong nawalan ng pag-asa. Baka ito na ang sagot na matagal na niyang hinihintay. Maraming salamat at tandaan mo, kahit wala kang trabaho, hindi ibig sabihin wala kang pag-asa.